Hi po! Welcome po sa wholesale module. So ito po yung unang-una nating video representing the wholesale module, okay? So everything before this is online arbitrage and Kipa, and then everything after this is wholesale, and then eventually plano ko tong lagyan ng private label. So a few things bago tayo mag-proceed sa mga actual lessons. Okay, I hope panoorin nyo mabuti to. Number one, about wholesale na gusto ko malaman ninyo is divided siya into two. Okay, meron tayong traditional wholesale na tinatawag, and yun yung classic na wholesale na alam ninyo, na may isip ninyo, na kukuha ka lang ng maramihan sa mga distributor. And meron akong tinatawag na advanced wholesale, and yung advanced wholesale naman is ganun din naman, pero ang pinagkaiba talaga is pag advanced wholesale, makakakuha ka ng letter of authorization, and then yung isa ay hindi ka na kailangan kumuha ng letter of authorization. Ngayon, bakit yun mahalaga? Sa traditional wholesale kasi, meaning yung kukuha ka sa mga distributor lang nang wala kang letter of authorization, so yung level of risk mo ay mas mababa lang ng konti kumpara sa online arbitrage. Yung level of risk na tinutukoy ko ay yung IP issues saka Section 3. Ngayon, pagka nag-wholesale ka traditional, so open ka pa rin doon actually. Pwede pa ring ma-IP issues ka, pwede ka pa ring ma-Section 3 deactivation ng account mo. So pero pag nag-wholesale ka na traditional, so yung mga invoices na isasubmit mo na galing sa mga legit na distributor ay mas likely na tatanggapin ng Amazon at mas likely na i-clear nila yung account mo kumpara sa online arbitrage na ipapakita mo sa kanila ay mga resibo galing sa mga tindahan. Okay? So, actually, mangyayari pa rin naman yung sa advanced wholesale. Pero kasi sa advanced wholesale, pag may letter of authorization ka talaga, yung official na galing sa brand, na official retailer ka nila sa Amazon, wala kang magiging problema. Isa Section 3 ka, tapos papakita mo lang sa kanila, then ayos na kaagad. Minsan, yung brand pa mismo yung tutulong sa'yo. So, kung ako lang naman ang masusunod, okay, ang i-advise ko sa inyo is wag kayong mag-traditional wholesale. As much as possible, pumunta kayo sa advanced wholesale. Yun lang. Mas mahirap ng dihamak yung advanced wholesale kasi ang dami-dami nyong gagawin. It's all about building relationships talaga. As in. So, maraming extra steps ang advanced wholesale kaya hindi marami sa inyo ang makakagawa nun. Okay? Pero ituturo ko naman yung steps dito. Okay? And number two, in relation to those steps, so, yung mga steps ay ipapakita ko lang sa inyo at hindi ko sila maituturo talaga. Kunyari, paggawa ng website, yon. Hindi ko kayo matuturuan kasi in the first place, nung ako'y nag-wholesale ng advanced wholesale, hindi naman talaga ako gumawa ng sarili kong website. I mean, marunong na akong gumawa ng website ngayon, pero drag and drop, basics. So, bibigyan ko lang kayo ng konting overview ng alam ko. Pero usually, ang best na gawin ninyo, kung di kayo web developer, ay magpagawa na lang kayo. So, bumili kayo ng something. Okay, bumili kayo ng template, tapos baguhin nyo na lang. Kasi yung advanced wholesale ay parang panliligaw Okay, liligawan mo sila talaga. Samantalang yung traditional wholesale, wala nang ligaw-ligaw. You just have to have the requirements. Gumawa ka lang ng account sa distributor and then you're good to go. Okay? So I would understand kung gusto niyo traditional wholesale, pero extra ingat. Okay? So nyo pa rin, IP check nyo, sundan nyo pa rin yung mga nasa itaas. Okay? So which brings me to point number 3. So kung traditional wholesale lang ang usapan, wala na tayong masyadong pinagkaiba kumpara sa online arbitrage when it comes to product research. Actually, ganun din sa advanced wholesale. Okay? So, makikita nyo rito na ipapakita ko sa inyong steps kung paano maghanap ng wholesale na products. Hindi na nalalayo dun sa mga nasa itaas. So, please, kung ayaw nyo mag-online arbitrage, please, panoorin nyo pa rin yung mga online arbitrage videos, yung mga nauna rito, kasi it will give you a solid foundation kung ano ang itsura ng product na bumebenta at safe, okay? Kasi kailangan nyo pa rin mag-analyze ng Kipa, okay? So, dito sa wholesale module natin, gagamit pa rin naman tayo ng Kipa. The same principles apply. Ang talagang pinagkaiba lang naman is yung volume ng sales. Okay, syempre mas mataas kung mag-wholesale ka. And yung paghahanap ng pagbibilan ng products, hindi stores kundi distributors or brands. So, makikita nyo mamaya, okay? So, for now, welcome po sa ating wholesale module. And I hope marami kayong matutunan. And wag kayong give up, ha? Magiging komplikado ito. It's more complicated, a lot more complicated than online arbitrage. But if you do this right, it will give you a more stable business.
and you know, a more successful business. So maraming salamat po, and I'll see you the rest of the videos, okay? Bye.